Praise God. Ngayon pong umaga na ito, sabihin po natin sa tatlong tao, pinagpala ka ng Diyos ngayong umaga na ito. At ang mga pinagpala ngayong umaga ay pumalakpak na malakas sa Panginoon. Praise God. Yan po ang katotohanan na sinasabi ni Haring David sa Salmo 27, no? Na kanyang desire at hangarin ay manatili sa templo ng Panginoon. Sapagkat doon sa templo ng Diyos ay naroon po ang kanyang presensya. Ngayon pong umaga na ito, ano bang petsa ngayon? August 1. Okay. Sa susunod na buwan, nako, Berna, September. Parang kailan lang po, ano? So, ngayon po ay nandito na naman tayo sa sitwasyon na kung saan ay meron pong nagbabantang lockdown. At alam po natin na sa mga ganitong pagkakataon, wala pong ibang tayong tatawagan at wala po tayong ibang kikilalanin, kundi ang Hari at Panginoon ng lahat ng bagay at maging sa mga sakit karamdaman na ito, Jesus is over any disease or virus. Amen. Kaya po, ang mamaya mananalangin po tayo na kung saan napatuloy tayong ingatan ng Diyos, ingatan ng atin pong bansa, sapagkat ito po ang panawagan ngayon sa lahat po ng mga mananampalataya na tayo po ay magsama-samang manalangin. Kaya po, ganito pong pangyayari ay nais po ng ating pamahalaan na hindi po mangyari yung katulad po sa India. Kaya po, proactive po ang response po ng ating gobyerno. Kaya, ngayon naman po, tayo po ay proactive naman pagdating po sa panalangin. Okay. So, ngayon po umaga ay ang atin pong topic ay about the servant's honor. Naalala ko po, one of the countries na talagang ang Kristyanismo po ay malaganap at iba po ang pagtrato po ng mga mananampalataya doon po sa mga lingkod ng Diyos. Doon po sa pinuntahan po namin ni Pastor Jan, galing din po siya doon sa South Korea. Well respected po ang mga pastors po, lalo na pag sinabi nilang muksanim. No? Pag sinabi po kasing muksanim ay ito po yung reverend. No? At alam niyo po, pag kayo po ay pinakilala po doon at sinabi pong muksanim, kahit ano pong ginagawa ng tao, sila po ay tatayo at sila po ay magbibigay galang. Sila po yuyuko. No? Ganun po yung respect. And at the same time, alam niyo po, pag bumili kayo dun sa mga tindahan po nila, at pag nalamang pastor ka, malaki po yung discount na binibigay nila. But, yun po yung normal response po nila. Kaya nga po, sabi ko nga po, nung nandun po ako sa isang malayong probinsya, ay very proud po yung pastor because binigyan po siya ng bagong sasakyan nung kanilang miyembro. Ang kultura po doon, mga kapatid, pag ikaw ay, pag yung pastor po nila, wala pong cellphone, wala silang karapatang bumili ng bagong cellphone. Kailangan mauna yung pastor. Pagka yung pastor po nila walang sasakyan, wala silang karapatang bumili ng sasakyan. Kailangan yung pastor po muna. Ganun po. Because sa kanila po, reflection po ng mga miyembro kung ano yung pastor po nila. Kaya po kung mukhang basura yung pastor, reflection yun ng mga miyembro. Kaya kita nyo naman, di po ako lumalabas na mukhang, di ba? Parang laging maraming laman pera, di po ba? So, kaya po, nung nagkakilala kami ni Pastor Mike, parang sabi niya, ang dami mong pera. Kasi hindi po ako lumalabas na parang, ano lang, basta-basta. Because I've learned. Kaya doon po, hindi po ako lumalabas ang hindi naka-kurbata, hindi naka-Amerikana. So, because pastor ka eh, no? Yung office mo ay napakahalaga. And alam niyo po, kaya nga one of the countries na talagang masarap magpastor, doon po 'yun. Pero sabi ko, Lord, dito ako tinawag sa Pilipinas eh. Pero kung hinanap po natin yung magandang trato at reputasyon, di masarap magpastor po doon. So, dito po sa Pilipinas, nakita po natin nag-e-evolve na rin po, no? Marami na rin pong mga mananampalataya, mga miyembro, nagmamahal sa pastor.
Sumigaw nga ng amen yung mga nagmamahal sa pastor. Hindi yung pag bumili ng sasakyan si pastor, no? Sa kaya galing yung pinambili ni pastor ng sasakyan. Hindi yung pag bumili ng bagong barong si pastor, sana naman galing yung pambili ni pastor, no? So, sa kanila po, is their joy, is their honor and privilege na mabless po yung pastor nila because that's the principle of the Bible. If you will bless your leader, sabi ng Panginoon, di po ba, isang basong tubig nga lang tayo po'y tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. So, sabi po doon na kung saan ay nandun po yung blessing kapag binless po natin yung mga leader po natin. So, pagdating po sa harapan ng Diyos, we are all servants. Kaya yung title ko po ay The Servant's Honor. So, alam niyo po, there's honor or meron pong privilege kapag ikaw ay kasama doon sa mga meron pong honor. Di ba pagkasama mo si Mayor, nandun ka, kasama ka. So, kasama ka rin sa entourage, kasama ka rin sa pinapakain, di po ba? This morning po ay tatalakayin po natin yung sinabi po sa John chapter 12 verse 26. Sabi po dito, whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. Dito lang po tayo ikot. So mula po dito sa John chapter 12 verse 26. So gusto ko pong bigyan ng emphasis yung tatlong salita dito po sa mga talata pong ito. Number 1 po yung word na follow. Sabihin po natin lahat, follow. Taas nga po ang kamay ng mga followers si Jesus. Amen. The meaning of the word disciple, it means follower. Kaya po pag sinabing disciple ka, so follower ka nung tao na yon. So tayo po, disipulo ni Kristo, so we are followers of Christ. Kaya dito po, hindi na po pinag-usapan dito kung bagong mananampalataya ka or ano yung estado mo bilang mananampalataya. But dito po, pinag-usapan po dito, followers na po or disciple. So, how to follow the Lord? Sabi ng Panginoon, number 1, mabigat po. Para ikaw ay maging follower ni Jesus, ito po yung unang requirement niya. You must die to yourself. Sabi po ng John chapter 12 verse 24, I am telling you the truth. A grain of wheat remains no more than a single grain, unless it is dropped into the ground and dies. And if it does die, then it produces many grains. So in following the Lord, mga kapatid, hindi ka pala makakasunod sa Panginoon kapag hindi mo natutunang mamatay sa iyong sarili. Hello? Hindi ka pala magpuproduce. Hindi ka pala magmumultiply, kapatid. Kaya kahit anong gawin natin na gusto natin magmultiply, magproduce, hindi po pala yan mangyayari. Hindi po pwedeng ang isang binhi ay mag-multiply, ang isang binhi ng mangga ay dumami, mga kapatid. Hanggat yung buto na yon, yung kaysa isang buto na yon, ay malaglag sa lupa, ang sabi ng Panginoon. At ito ay mamatay. Hindi siya magpuproduce. So, yung process of germination, ito po yung buto pagka tinanim po natin. Ano po nangyayari sa buto? No? Nagkakaroon muna ng pagkabulok. So yung seed po na yon, pag ito po yung naitanim po natin, at yung process of germination, nakikita po natin, di po ba? Natatanggal yung balat, okay? And then, yung mga bahagi ng buto po na yon. At pag yun po ay namatay, tsaka po sisibol yung panibagong buhay. Mga kapatid, hanggang tayo nabubuhay doon sa ating lumang pagkatao, hindi po tayo mabubuhay sa katawan o sa buhay ng Panginoong Hesus. Hanggat hindi ka namamatay doon sa luma mong pag-uugali, kapatid, hanggat hindi ka namamatay doon sa pagiging dati mong masungit, hanggat hindi ka namamatay doon sa lumang pagkatao na chismosa at pintasera, sabi ng Biblia, you will not produce.
We cannot live the life of Christ kung tayo po ay nandun pa rin sa lumang pagkatao. Kaya po yung requirements ng Panginoon for us, medyo mabigat yung challenge. O sino po ulit yung followers ni Jesus? Taas ang kamay. O, sige, pakisabi sa katabi po natin, namatay ka na ba? Di ba? Napakalaki ng expectation, kapatid, pag sinabing follower ka ni Jesus o Kristiyano ka. Di ba, minsan, meron po, Kristiyano yan. Di ba? Pagka narinig ka ng kapitbahay mo na nagtatangs ka, di ba, nagbubunga ka, Kristiyano ba yun? Di po ba? Pero kapag nakikita nila yung buhay ni Kristo sa iyo, Kristiyano yan. Hello? Kaya po, to become a follower of Christ, you must die to yourself. Now the question is, namatay ka na ba? At kung hindi ka pa namamatay, kapatid, ang tanong ko ngayong umaga na ito, bilang tagasunod ni Kristo, handa ka bang mamatay sa sarili mo? Hello? Na dating sinungaling ka, pinatay mo na yon, hindi ka na sinungaling ngayon. Konti na lang. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi po ba? We need to die. Kasi Kristiyano tayo. Hello? Follower tayo ni Jesus. Kaya nga po, nung dati, nung hindi pa po ako malago sa Panginoon, Kristiyano na po ako. Pero nagtotong-its pa rin ako. Ay, hindi pala ako marunong mag-tong-its. Naglalaki na rin po ako. Nakakapagmura pa rin po ako. Pero one time, may dumating po, kapatiran. No? Ayun na si brother. Anong gagawin natin? Di ba? Ayun na. Tabi na natin. Yung iba nga po, di po ba? Kung hindi pa natin nag-give up yung paninigarilyo. Dumaan si pastor. Nandiyan si pastor, nanay, ninigarilyo ka. Eh wala na, nasa harapan na. Nalunok mo yung sigarilyo. Sis, kumusta? Umuusok yung tenga. Meron po kasi ganyan, di ba? Yung habang naglalaba, di ba? Yung mga may edad po noon, habang naglalaba. Sabi ko, believe ako, may labandera kaming ganyan eh. Yung, alam niyo yung baga nasa loob ng dila? Sabi ko, believe ako dito. Pabaligtad siya manigarilyo. No? Eh nakilala kay Lord, natuluyan, nilunok yung sigarilyo. So, sabi po dito, you must die to yourself. Dahil kung hindi po tayo, kung yung binhi na ito ay hindi mahulog sa lupa at mamatay sa lumang pagkatao, mamatay doon sa luma mong buhay, you cannot produce real fruits. You will not multiply. Ikalawa po, number 2, to follow Jesus, you must not love your own life. John chapter 12, verse 25. Those who love their own life will lose it. Those who hate their own life in this world will keep it for life eternal. So, ibig pong sabihin, kapag follower ka ni Jesus, kapatid, hallelujah, hindi na ikaw self-centered. Hindi na yung sarili mo, kapatid, ang lagi mong iniintindi. Pag Kristiyano ka na, tagasunod ka na ni Kristo, hindi na yung lagi mong pakiramdam ang mahalaga sa'yo. Kundi, ano yung feeling ng iba? Sa pananalita mo, nakaka-offend ka ba? Sa ginagawa mo, nakaka-bless ka ba? Hello? Kaya po, to become a follower of Jesus Christ, ito po, hindi pwedeng tagasunod ka ni Kristo pero self-centered ka pa rin. Ang mahalaga pa rin ikaw. Ikaw ang magaling. Ikaw ang maganda. Ikaw ang matalino. Ikaw na. Di ba? Wala pong masama. Pero dapat ibigay natin yung glory kay Lord. Oh, it's the grace of God. By the grace of God. Kaya ang sabi po dito, kapag tayo ay tagasunod ni Kristo, your priority will be redirected and your purpose will be changed. May iba po yung purpose natin. May iba po yung priorities po natin sa buhay kapag tayo po ay tagasunod
ni Kristo. Ang dami ko pong pangarap sa buhay ko, katulad po ng isang normal na kabataan. Marami rin po akong pangarap. Isa na nga po dyan, yung pag-aartista. Pero alam niyo po, kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, may iba po yung purpose natin. Because you have a new life in you, within you. No? Hindi na pala yung mahalaga. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, hindi na yung sarili mo, yung pinahalagahan mo. Pero hindi ko naman sinabing kaligtayin yung sarili niyo. Sabi ni Pastor, you must not love your own life Hate yourself, huwag ka na magsuklay, huwag ka na maligo, di ba? Yung iba na lang intindihin natin. Hindi po ganon. Ang ibig pong sabihin niyan, paano natin pinapahalagahan yung iba? Paano natin tinitingnan yung pangailangan ng iba? Di po ba? Kaya sabi ko, yung kwentuhan namin ng isang araw, and even yung there are Christians who had experienced depression. May mga Kristiyano po, I'm sorry to tell this, but there are also some pastors na nakaranas po ng depression. Why? Makakaranas ka kasi ng depression, kapatid, kapag dati productive ka. At may ability ka, may mga kailangan kang gawin, pero hindi mo magawa dahil naka-isolate ka. Di po ba nakaka-demoralize po yun? At ang matindi pa po sa depression, it leads to suicide. May mga tao po na ganun po yung nangyayari sa kanila. Pero alam niyo po, kapag nasa puso at isip po natin, hindi yung sarili natin, kundi iniisip din natin yung iba, hindi ka madidepress, kapatid. Hello? Hindi ka madidepress. Bakit? Kasi pag pumunta ka sa ibang community, di ba, minsan nagrereklamo tayo, ba't ganito? Ulam, hamon, adobo, di ba? Nanay, wala na bang iba? Puro ham na lang tayo. 3 na nga ulam, nagrereklamo pa, di ba? Meron ba kayong anak na ganyan? No? Ang sarap-sarap ng ulam. Ano ba to? Crispy pata? Tsaka kare-kare? Hindi kami kumakain yan. Puro na lang lagi bulalo. Inano ko lang, in-exaggerate ko lang po. Alam niyo po, minsan, ang dami nating blessing sa loob ng bahay natin at sa sarili natin. But because nandun ka lang, puro sarili mo lang iniintindi mo, ang laging nakikita mo, yung kakulungan sa buhay mo. Hello? Hindi mo nakikita na pag lumabas ka pala ng ibang community, kaya mapalad yung mga nag-engage sa community. Lagi silang masigla, lagi silang masaya. Bakit? Kasi, number 1, nakikita nila, they are so much blessed. Amen? Makikita mo kasi, di po ba? Grabe. Minsan namumroblema ka sa kung anong sasaing mo, kung black rice o brown rice o kaya white rice, di ba? Samantalang pag pumunta ka doon sa ibang community, wala silang maisasaing. No? Walang choice. No? Kung ano ibigay sa kanila, kung maitim na bigas yan. No? Di po ba? Minsan ang dami nating problema sa buhay. Pakisabi sa katabi mo, wala dito niyan. Yan, para hindi po halata. Di ba? Ang dami mong pinoproblema sa buhay. Pero in fact, ang dami natin dapat palang ipagpasalamat sa Diyos. Yung mga taong depressed, sila po yung mga taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Pumalakpak nga po yung mga hindi depressed ngayong umaga na ito. Amen! We need to be thankful to God. Ang dami nating mga bagay na na-enjoy. Kaya po, bida na naman Sister Joy dito. No? J-O-Y. No? Ano pong J-O-Y? Ano po yung talagang pattern po na yan? Para magkaroon tayo ng real joy. Number 1, Jesus. And letter O, others. Letter Y, you. Yourself. Yan po yung pattern ng joy. Jesus,
Kung walang Jesus sa puso mo, kahit saan ka pumunta, hindi ka magkakaroon ng real joy. Others. Because the more, sabi ng Panginoon, na in-exercise po natin yung love to our neighbor, mas lalo kang na-enrich. Mas lalo kang napapagpala. No? At doon natin mararanasan yung real joy ng Panginoon. Sabi dito ni Billy Graham, when we come to Christ, we're no longer the most important person in the world to us. Christ is. Instead of living only for ourselves, we have a higher goal to live for Jesus. Hallelujah. We have a higher goal to live for Jesus. Kaya po, I salute po sa mga kapatid po na iniiwan nila yung comfort zone nila to reach out yung mga souls na hindi pa nakilala sa Panginoon. I salute sa mga kapatid po na iniiwan yung comfort zone nila para po mag-ministry doon sa mga areas na yon. Dahil kung wala pong magsa-sacrifice, wala pong aabot, sino ang aabot sa kanila? Di po ba? So, maybe some of you, magpapahinga na, matutulog na, umuulan, pero nagsasacrifice para po ma-reach out yung mga kalab. Pero di po ba? Ang saya-saya, di po ba? Amen? So, mas lalo kayong binibless ni Lord. Because, ito po yun Hindi na yung pagpapahalaga sa sarili po natin. So, lastly, dun po sa point na yan, you must carry your own cross. Sabi ni Jesus sa Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. So, to become a followers of Jesus Christ, yung kanina, you must die to yourself, you must not love yourself, or you must not prioritize or hate yourself, or you must not love your own life, and dito po, you must carry your own cross. Okay. Ano po ba yung cross na ito? Ito po ba yung mga paghihirap sa buhay, yung mga suffering? Kailangan magpasan tayo ng krus. Yung asawa niya yan, pasan krus niya yan Minsan yun yung statement po ng mga matatanda. Di po ba? Kung ano yung kalbaryo natin sa buhay, yan, krus mo kasi yan. Yung asawa mo makulit, yan, pasan mo yan sa krus. Hindi ba pwedeng ipaho na lang sa krus? Okay. So, hindi po yun yung meaning ng cross. Ano pong ibig sabihin? So, sabi po dyan, carrying our cross is not suffering, even though we will experience sufferings and persecution. It is the denim of self-involving as it is correlative the giving of the life to God. It is the death of self-will and the birth of God's will as the central force of the life. So kaya po sabi po dito, the cross, it is the death of self-will, yung sarili nating kalooban, sarili nating ambisyon, sarili nating kagustuhan. Pag sinabing pa-follow tayo kay Jesus, iiwanan po natin yon. Hello? Hindi na po yung sarili mo, kapatid, kundi yung will ni Lord sa buhay mo ang papasanin mo. That is the birth of God's will as the central force of the life. So ito na ngayon. Kaya nga po pag sinabing followers ka ni Kristo, Christ-centered life. Naintindihan niyo po yung Christ-centered life? Kung may trabaho ka, nakasentro pa rin kay Kristo. Kung businessman ka o businessman, woman ka, si Kristo pa rin ang sentro. You are portraying how to be a Christian businessman. Kung ikaw ay empleyado, you are a worker, a teacher, Christ-centered pa rin. So, nakasentro kay Kristo lahat ng actions at ginagawa mo. Yun yung follower ni Jesus Christ. Kaya, kung dinadala po natin yung krus ni Kristo, dapat nandun tayo sa will ni Lord. Kung ikaw ay businessman, ito ba yung right business for you?
No? Kung ikaw ay employee, ito ba yung tamang trabaho para sa iyo na nakapagbibigay ka ng kalwalatian sa Panginoon? So sabi diyan, next, sabi po dito, let him deny himself and take up his cross. Each one has his cross, some point in which the will of God and self will come in direct opposition to the captain of our salvation. The conflict came in its very darkest and most dreadful form. Its climax was in the garden when after the great agony, he cried, not my will, but thine be done. When Jesus encountered yung last phase ng kanyang ministry, siya po ay daranas na ng matinding pasakit. Nakikita niya po yun. Anong sabi niya? Kung pwede nga lang, no, iwasan ito. At sa kanyang intercession, sa tindi po ng kanyang panalangin, di po ba butil-butil na dugo yung lumalabas sa kanyang katawan, sa kanyang mukha. Dahil sa tindi po ng kanyang panalangin, dun po sa kanyang kakaharapin. Pero makita po natin that prayer strengthens our faith. Prayer strengthens our commitment to God. Kaya po, nung dumating po yun, not my will, but thine be done. Marami po sa buhay po natin nagkukross yung mga ganyang desisyon. Di po ba? Marami po sa buhay po natin na nagkukross yung mga bagay na ginagawa po natin. At po yun po yung mga mahirap na sitwasyon because gusto natin tayo masunod pero ito yung will ni Lord. Gusto kong mag-abroad, gusto kong kumita ng malaking pera, pero ito yung will ni Lord. Gusto kong mag-asawa ng pogi, mayaman, no? Pero ito yung will ni Lord. Nagkukross yung will natin tsaka yung will ni Lord. Pero kung tayo po ay namatay sa sarili natin, tayo po ay hindi natin pinahalagahan natin yung iba, hindi yung sarili po natin, then hindi po magiging mahirap para pasanin po yung krus natin. And sabi po diyan, our conflict will not be nearly so severe. It may even be on a point that may seem small, whether or not we will give up some besetting sin, whether or not we will do some disagreeable duty, whether or not we will surrender something which stands between us and Christ. But whatever that be in which the will of God and our own will are set in opposition, there is our cross. And it must be taken up, and self must be denied, that we may follow Christ. They that are Christ have crucified the flesh. From Expositor's Bible Commentary. So, the cross, sabi po dito, is the will of God in our lives. Kaya po, laging magkakaroon ng struggle sa buhay mo kung ikay Kristiyano, pero wala ka doon sa will ng Panginoon. Lagi kang magkakaroon ng kabigatan, ng pasanin at ng struggle sa buhay kapag hindi ka namumuhay doon sa will ni Lord sa buhay mo. Kaya ang dami kong struggles bago po ako nag-commit sa Panginoon. Marami po akong struggles bago po ako nag-surrender kay Lord. Marami po akong struggles bago po sinabi ko, yes, I will surrender and I will follow you. Kaya po hindi ko naman kayo pinipilit. Pero, kung ayaw niyo pong mag-struggle sa buhay niyo, ayaw niyo pong ma-destroy, yung mag-fail dun sa mga ginagawa niyo, kapatid, ang tamang lugar para magkaroon ka ng success at kapayapaan ay doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Nandun ka sa kalooban ng Diyos. Maybe some of you have so much struggles because nilalabanan natin yung will ni Lord sa buhay natin. Nilalabanan natin yung gusto ni Lord dahil nakikipaglaban tayo. Lord, ito yung gusto ko. Ito yung pinaglalaban mo. Pero ang sabi ni Lord, anak, hindi yan ang gusto ko para sa'yo. That's why when we follow Christ, sabi po dyan, following Christ is not a casual or occasional practice, but a continuous commitment and way of life.
It's a way of life. Hanggang maging way ng buhay mo. Hanggang hindi na struggle sa iyo ang pagsunod sa Panginoon. Hanggang hindi na struggle sa iyo yung mga bisyo. Hanggang hindi na struggle sa iyo yung mga bagay na ginagawa mo, kundi ito na ay way of life mo. Ito na yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Because nandun ka na sa will ni Lord sa buhay mo. At yung mga taong lumalakad sa will ng Panginoon, sila yung mga taong may contentment, may kapayapaan, at higit sa lahat, merong joy sa kanilang buhay. Amen? So, sabi po dyan, hindi lang gusto ng Panginoon, puro like, kundi ang gusto niya, follow me. Yung mga like, ay, okay yan. Okay yung magbasa ng Bible. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Bible? Yung mga, sige, okay yan magsimba. Mga anak, magsimba kayo. Maganda yan. Pero ikaw, no? So, ang gusto ng Panginoon, hindi lang gusto. Kundi ang gusto ng Panginoon, pakisabi sa katabi natin, follow. Likers ka lang ba? O followers? Amen? Okay. So, number 2. Sabi diyan, fix your position in the Lord. Whoever wants to serve me must follow me so that my servant will be with me where I am. We need to stay in the presence of the Lord. We need to stay where our Lord is. Wherever He is, dapat nandun po tayo. We must remain, abide, and dwell kung nasaan ang Panginoon. Kaya po, kung hindi po fix yung ating pagsunod sa Panginoon, alam mo kapatid, pag may humatak sa'yo, sunod ka lang. Pag merong nag-aya sa'yo ng ganitong bagay, kahinaan mo, sunod ka agad. Bakit? Kasi, simple lang, hindi pa fix, hindi pa firm yung pagsunod mo sa Panginoon. At yung mga tao po na kinalulugdan ng Diyos, kapatid, hindi po yung pabago-bago ang isip. Sapagkat ang sabi ng Santiago, yung taong pabago-bago, walang matatanggap na kahit ano. Yung batong pagulong-gulong, kahit man lang, ang tawag ito, kahit man lumot, hindi kakapitan. Kaya sa umagang ito, kapatid, dapat pumirmi tayo. Amen. May mga Kristiyano, sabi nga nila, may Kristiyanong pangkalawakan. No? Ano yung Kristiyanong pangkalawakan? Walang official na simbahan. Oh, saan ang church mo? Ay, kahit saan ako eh. Nagmi-mission ako. Siya nagmi-mission. Hindi yung simbahan. No? Kaya sabi po dito, we need to be firm. Sapagkat kung hindi po tayo firm doon sa ating pananampalataya, doon sa ating pagsunod sa Panginoon, kapatid, madali rin po tayong masway. Madali po tayong mamove. Kaya ano pong sabi po dyan? To remain, sabi po dyan is, to keep His commandments. John chapter 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. To abide with Jesus is to keep His commandments. Ganun lang pala kasimple. Kung gusto po natin, wala naman po si Jesus na sinusundan po natin. Pero para po tayo manatili sa Kanya, very simple po. Sumunod po tayo doon sa utos ng Panginoon. Sumunod po tayo doon sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. John chapter 14, verse 21, Whoever has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Wow! Kapag nag-a-abide pala tayo, nag-stay tayo kay Lord, ibig pong sabihin yan, ang sabi ng Panginoon,
yung presensya niya mananahan sa atin. Sabi dito, napakaganda. And my Father will love him. Wow! Nasabihan mo na ba kayo ng tatay ninyo, anak, I love you. Hindi po ba? Hindi lang po ang Ama, kundi sabi dito, we will come to Him and make our home with Him. Pag sinabi pong mahal tayo ng Diyos, kapatid, God will be jealous kung ano man po yung darating na panganib sa atin. Nandun yung proteksyon ng Diyos. Nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Kaya po kung tayo po mahal ng Diyos, hindi niya tayo bibigyan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit na ano po na dumating sa atin ng mga pagsubok, nandoon ang presensya ng Diyos. Yun yung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. That's unconditional. Kaya po, kung tayo po ay nasa Panginoon, kapatid, kaya nakalungkot. Kung ang buhay po natin nadi-destroy, marami tayo mga kakulangan sa buhay po natin. Alam niyo po, hindi po yan yung ipinangako ng Diyos sa atin. One time nga nag-speak ako sa mga teachers. Alam niyo po yung promise ni Lord dun sa John, no? John, I think John chapter 16, no? Humingi kayo sa Ama ng anumang bagay sa pangalan ko, at ito ay ipagkakaloob sa inyo. Amen? Ulitin ko po, sabi ng Panginoon, humingi kayo ng anumang bagay sa Ama, sa pangalan ko, at ito ay ipagkakaloob sa inyo. Alam niyo po, parang yung blank check na may pirma na. Nakatanggap na po ba kayo ng blank check na may pirma na? Na, eto, name it. Magkano gusto mo? Alam niyo po, sinay na ng Panginoon, kapatid. May pirma na ni Lord yung hinihingi mo. Nagpe-pray ka ba ng God's will? May pirma na yan. Hindi po ba? Humingi ka ba ng kagalingan? May pirma na yan ni Lord. Humingi ka ba ng bagong sasakyan, ng bahay? May pirma na yan ni Lord. Ano man ang pangailangan natin, pinirmahan na ng Panginoon, kapatid. Ang tanong lang, sabi dito, pag mahal tayo ng Diyos, yung pirma na yan, ino-honor ng Diyos. Di po ba? Minsan nakakatempt, di ba? Pag kami natanggap ko na cheque, tapos walang amount, nakalagay lang cash. Pero ganun po yung binigay ng Diyos sa atin. Pinirmahan niya na. Sabi doon, ang tanong lang, kaya mo bang panampalatayanan? Kaya mo bang paniwalaan na anuman ang hingin mo sa Ama sa pangalan niya, ito'y ipagkakaloob sa iyo? Hallelujah. Yung naniniwala po, pumalakpak sa Panginoon. Amen. Kaya niya ibigay sa iyo, kapatid. Ang tanong, kaya mo bang paniwalaan? Kaya ngayon sabi po dito, yung last point, and the Father will honor you. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. The word honor means, ang sabi po dyan, ay the Father honored Jesus. John chapter 17 verse 1. When Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, so that the Son may glorify you. Since you have given Him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given Him, and now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Yung glory po na ito sa Greek word ay doxa. It is a glorious position and honor of our Lord Jesus. Wow, grabe. Yung word na glorious. Ewan ko po kung nakapunta na kayo sa isang palasyo. Di po ba? Yung grandeur ng isang palace.
Ma-amaze po kayo. Grabe, no? Kasi makita mo yung mga gamit, no? Talagang nandun yung yung napaka-glorious yung position ng Panginoon. It was a glorious position nung hindi pa po siya nagkakatawang tao. Kaya sabi ko, ang hirap arokin ng plano ng Diyos, ano? Bilhin mo si Kristo nandun sa kanyang position kasama ng Ama, and then nagkasala ang tao, nag-volunteer siya. Sabi niya, Father, ako nang bahala dito. Ako ang magsasacrifice. Bilhin mo, iniwanan niya yung kanyang glorious position. And then nagkatawan tao, at kinuha yung isang katawan ng isang mahirap at alipin, hindi po ba? And then, dumaan katulad natin, tinukso sa lahat ng paraan. And then, sabi po doon, nagpapako, pinahirapan at pinako sa krus. Bago niya binalikan yung kanyang glorious position. Parang di ba parang ang hirap intindihin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya ito nagawa ni Kristo. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, kaya po nagawa ng Panginoong Hesus. Pero hindi po siya na-intimidate because He knows His position. Kaya po nung natapos niya yung kanyang mission, sabi niya, pupunta na ako, Father, the hour has come. Kukunin ko na ulit yung aking glorious position. And the Lord honors him. Ano po sabi ng Philippians? Sabi po doon, the position of authority, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang kanyang pangalan ay itinaas sa lahat ng pangalan, sa lupa, sa ibabaw ng lupa, at doon sa kalangitan. So that the name of Jesus, no, every knee should bow. Kaya po yung mga taong hindi po kinikilala si Jesus, yung mga tao pong minumura si Jesus, yung mga tao pong nire-reject si Jesus, darating yung panahon, kapatid. Huwag kang magsawa, because whether they like it or not, they will confess that Jesus Christ is God and Lord. Kahit po si Satanas, he will confess that Jesus Christ is God and Lord. Yan po yung the end, kapatid. Yan po yung the end ng lahat ng istorya ng sanlibutan. Lahat po ng labi magsasabing si Jesus ay Panginoon. Subalit mapalad tayo dahil ngayon pa lamang sinasabi na natin si Jesus ay Panginoon at Diyos natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Because we recognize the honor of the Father sa pangalan na yon. In that name, we honor God. Kaya po, yung pangalang Jesus, pag binanggit po natin, napaka-powerful. If you have a relationship with Jesus Christ, binanggit natin yung pangalan ni Jesus. The name of Jesus is enough, kapatid, para kumaripas po ang lahat ng pwersa ng demonyo. The name of Jesus is enough para yung pangailangan mo sa umagang ito, kapatid, ay matugunan ng Diyos. Kaya po, yung honor ng Panginoon dun sa mga naglilingkod sa Kanya, sabi dito, the Bible makes it clear that while our faith determines our eternal destination, our action determines our eternal rewards. Kung ano yung ginagawa natin ngayon paglilingkod, kapatid, the Lord will honor that. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung papetiks-petiks ka, well, huwag kang magtataka kung ano yung honor ni Lord sa'yo. But kung nagle-labor ka, ikaw ay talagang follower ni Jesus Christ, kapatid, sabi dito, your action determines our eternal rewards. Amen. Yung mga bagay na na-experience natin dito, lahat po yan, temporary. Kausap ko nga kahapon yung isa po na nag-donate sa atin ng lupa dito po sa Upper Guineang. Siya po'y pinagkatiwalaan ng maraming lote. Pero ang heart niya, ano man po yung maging proceeds po nun, gamitin sa gawain ng Panginoon. Tama ka, Brad? Dahil alam mo, wala naman tayong dala-dala nung lumabas tayo. At kahit tayo po mamatay, ni singkundiling, wala tayong mabibitbit. Hello? Ano ang mahalaga, kapatid?
yung action natin na paglilingkod ngayon will determine your eternal rewards. Your resources, your money, your talent, your strength, kapatid, sige, gamitin mo kung saan, anong bagay. Because at the end, yan yung aanihin mo. Pero kung gagamitin natin to para po mabigyan ng kalwalatian ng Panginoon, then, ang sabi ng Bible, we will reap yung eternal rewards ng Panginoon. Kaya, sabi diyan, the Father honors those who serve Christ because honor means to esteem highly. No? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, VIP ka. Pakisabi sa katabi mo, VIP ka, kapatid. No? Once you serve Christ, you will be a VIP. Naalala ko po, nung high school po ako, dahil nainggit po ako sa akin pong classmate, kasi napakatalino po niya. Pag may mga competition sa school, siya po ay nilalaban. Nasasama rin po ako, paminsan-minsan. Pero iba po talaga siya, kasi lahat ng subject, siya po. So, alam niyo po, pag kung saan siya pumunta, pinanlaban po siya, kilometric ko dati, yung mga quiz bee sa Itbulaga. Sabi ko, nakakaingit naman tong classmate ko. Kahit saan pumunta, may nakakilala sa kanya kasi matalino siya eh. So, he was esteemed highly. Pero alam niyo, nung naging pastor ka pala, mas lalo na. Pag naglingkod ka pala kay Lord, kahit bata, kilala ka. Amen? Yung mga nakilala sa kanya, yung mga kasing edad lang namin. Pero pag naglingkod ka pala kay Lord, pati bata, kilala ka. Hello? Kahit saan ka pumunta, kilala ka. Bakit po? Kasi yung buhay mo, ginamit mo sa paglilingkod sa Lord. So, to honor means to be heavy and weighty. Hindi po physical, ha? Ibig sabihin yan, yung pagpapalaga sa'yo, kaya nga, di ba, midterm tayo, oy, bigatin yan. Di po ba? Pagka nag-serve pala kay Lord, bigatin ka, kapatid. Pakisabi nga sa katabi natin, bigatin ka pala. Amen. Pag nag-serve pala tayo kay Lord, kapatid, sabi dito, bigatin tayo. No? Beauty and precious. Maganda at napakahalaga. At ito po yung matindi, to revere. Hold in awe and reverence as holy in majesty, power, and sacredness. Paglingkod ka ng Panginoon, kahit nakatalikod ka, ipinagpe-pray ka pa ng mga taong nagmamahal sa iyo. Amen? Hindi katulad nung paggalang nung sa iba, di po ba? Pero once you serve Christ, kapatid, their honor, hindi lamang po pagkaharap ka, kundi binabanggit natin yung pangalan ng lingkod ng Diyos sa panalangin. Amen? So, honor comes authority, position, and favor or privileges. When we serve Christ, it comes authority, position, favor, and privileges. Kaya po, sabi po dyan, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Tagapagmana tayo, kapatid. Tagapagmana tayo kung ano meron ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, congratulations. Tagapagmana ka rin pala. Amen? We will be, sabi po doon, we are heirs. Tagapagmana tayo kung ano meron ang Diyos. Kaya alam niyo po, yung totoong Kristiyano po na merong relasyon sa Panginoon at followers si Christ, hindi po siya na-intimidate ng anumang bagay. Hindi po siya, mababa yung self-esteem because you know your position in Christ. You know what is in you, kapatid. Kaya po, ito po yung napakaganda, no? We will inherit the kingdom of God. True happiness is not found in any other reward than that of being united with God. Kung ang Diyos nasa atin, lahat na, kapatid, nasa iyo na. Amen? That honor and that reward is more than enough. Ano man ang pangailangan mo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ano man ang pagkatao mo, mahirap ka,
hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi po yun ang mahalaga sa harapan ng Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, kapag naglingkod ka sa Kanya, kapatid, the Lord will honor you. At ang sabi dito, true happiness is not found in any other reward than that of being united with God. Because His presence is more than enough for us to receive His reward and His honor. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, this morning, narito po ang bawat isang Panginoon na iyong mga anak. Yes, O God, naghanda ka ng napakaganda mga bagay, Panginoon, even hindi pa pumasok sa aming mga isipan, hindi pa nakita ng aming mga mata ang inihanda po sa amin, Panginoon. Kaya higit kaming nagtitiwala, O Diyos, sa iyong plano sa aming buhay. Higit kami nagtitiwala sa iyong kagustuhan sa aming buhay. Sapagkat ang iyong kalooban sa aming Panginoon ay isang tiyak na kaganapan ng iyong pong naisin sa amin. Ang daan upang kami po ay makaranas ng kagalakan, ng kapayapaan at katagumpayan sa amin. Kaya ngayong umaga, dun po sa mga nag-struggle pa na sumunod sa iyo, Panginoon, Lord, give them grace, O God. Give them grace, Lord, to follow you, to surrender their lives to you, to surrender their will to you. At ang kalooban mo na, Panginoon, ang masunod sa kanilang buhay. Yes, that struggle will not end until kami po ay lumagay sa iyong pong naisin. That struggle will never end until na kami po, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban. Kaya ngayong umaga, I pray, O God, that you will bring your people, your servants, Lord, in your will. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, salamat sa mensahe na ito. Sendyan mo po ito na iyong banal na dugo. At patuloy na mga binhi na ito ay manahan sa aming puso, tumubong, lumagong at mamunga ng sagana sa aming buhay. We bring back to you all the honor and glory. In Jesus' name, Amen.